Howie, what's up? Go fam. Okay, so, document lang natin at baka magka-problema na naman. Pero for sure ako, hindi na magkaka-problema to, go fam, dahil napakaganda yung binhi. Okay, so yan daw, dapat pro agri daw kasi yan yung mga bago. Actually, medyo nagugulan na nga rin ako kung ano ba talaga. No, kasi sabi ng iba, pag longping, luma, ganyan. So, take note nyo na rin kung anong lot number, go fam. Para pag nagka-problema daw. Okay. So, eto, kitang-kita mo na kaagad, go fam, pag class A. Ganyan dapat yung sinasabi ko, go fam. Walang mga berde. Alam mo yan, wag na kayong maniniwala pag nakita nyo na may mga berde, may amag, okay, or especially yung mga ganito, yung madaming nabalatan. Yan, okay, pag may madaming nabalatan na ganyan, or yung naputol, especially pag naputol, pag madaming ganon, wag nyo nang tangkain na i-germ test pa, go fam. Sasakit lang ang ulo nyo. Pero for eto, pag ganito, class A, syempre okay na yan para sa akin, go fam, di ba? Kasi yung hybrid seed, wag natin ikukumpara sa inbred, yung production ng inbred. Kasi nga, pag eto, every grain counts, yung sinasabi ko, go fam. Ito, 1,150, 1,2, 3 kilo. Ikukumpara mo dun sa 40 kilos na 1,516, di ba? So, lahat dito, lahat ng grain, napaka-importante. Ayan, kung makikita-kita nyo yan, Kaya pag may reklamo tayo, mga sir, pag tamang reklamo lang, as long as hindi kayo minumura, hindi kayo sinasaktan, makinig lang kayo, sir, sa hinaing namin. No? Kasi nga, unang-una, binili namin yan, hindi namin inutang, hindi nyo pinahiram, hindi nyo binigay, at hindi nyo kami pinapakain. Kaya normal lang na sabihin namin yung hinaing namin. Okay? So, ganito tayo magbabad. Nilalagay muna natin, sineseparate natin sa magkakaibang sako. Yan, go fam. So, ito is, kung hindi magkamali, mga 20 packs. To, konti lang naman, 'di ba? So, yan. Tapos, huhugasan to. Mamaya, papakita ko sa inyo, go fam, kung paano yung sistema natin, 'di ba? Sa pagpapatubo. Okay? So, dito is hugasan, tapos ibababad namin to ng 24 hours, tapos hahanguin ulit ng 24 hours. Hindi na namin kinukulob kasi mainit naman ang panahon, di ba? Kaya lang pag hinango mo, make sure na meron kang staka. Huwag yung ganito na nakadikit sa semento o lalo na sa lupa. No, kasi hindi madedrain yung tubig. Doon ka magkakaproblema. Di ba? Tapos, yan. Babalik-balik ta rin mo lang, go fam, pag hinango mo para maganda yung germination mo. Actually, yung germination, madali lang naman yan, go fam. Di ba? Pag nagbibilad tayo, yung mga naiiwan nga sa mga semento, tumutubo, di ba? So, walang reason na hindi tutubo to. Kaya pag mahina, talagang mayroong problema sa binhi. Go fam. Yun. So, eto, sure ako, maganda to. Hindi na kailangan, sinasabi nilang ibibilad mo pa ng 2 oras. Kung talagang maganda yung bini, tutubo yan. Pag nabasa, nakakuha ng moist, tutubo yan, go fam. Yan, So, yun. Eto, dito tayo nagbababad, 'di ba? Usually pinapalitan yung tubig, 'di ba? Every 8 hours, sabi nila. Ako hindi na ako nagpapalit kasi nga punong-puno to. Okay, pero sadly, go fam, sasabihin ko na sa inyo, baka ito na yung last cropping ko na magtanim ng longping. Hanap na lang tayo ng yung tinatrato tayo ng maayos, 'di ba? So, syempre, hindi lang naman sa ganda ng bini, nasa ganda rin ng serbisyo. Ayan. So, 'yon. Hanggang ngayon, di pa naayos yung issue. Nag-aantay pa rin ako. 'Di ba? Kasi nga forever naman tayong magtatanim. So, yan, i-drain natin to, tapos yan na nga. After ma-drain yon, maugasan, pinupuno natin ulit. 'Di ba? Ng fresh water. So, hindi tayo gumagamit ng tubig sa gripo dahil yun nga ay may chlorine. So, ito ay deep well na tubig, go fam, 'di ba? Sa init ng panahon, parang sarap sabayan yung mga binhi na maligo, 'di ba? So, 24 hours. Tapos yon, bukas hahanguin, tapos yung